Aking nagawa na. Ligtas na ang datos. Isang dalagitang Pinay ang nagligtas sa isang US supercomputer na nagkakahalaga ng 5 bilyon mula sa kapahamakan at pagkawala ng datos. Naisip mo na ba kung paanong ang isang 16 taong gulang na dalagita mula sa Pilipinas ay maaaring maging bayani na magliligtas sa isang supercomputer ng Amerika na nagkakahalaga ng 5 bilyon mula sa banta ng pagkawala ng lahat ng datos? Parang kathang isip sa agham, tama ba? Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo, ang kuwentong ito ay tunay na nangyari at nagsimula ito sa isang maliit na barangay sa Pilipinas. Makakaya ba ng isang dalagitang hindi pa nakalalabas ng kaniyang bayan na lampasan ang pinakamahuhusay na utak sa teknolohiya sa mundo upang iligtas ang isang sistema ng supercomputer? Halina't simulan natin ang kuwentong ito, isang paglalakbay na puno ng drama, katalinuhan at damdamin. Sa isang maliit na barangay na nakasandal sa gilid ng malawak na palayan sa Visayas, kung saan ang mga bukid ay naghahatid ng walang hanggang ginto ng bigas, namumuhay ng simple si Maria Elena Maya Santos, 16 taong gulang. Hindi ordinaryong dalaga si Maya. Habang abala ang kaniyang mga kaedad sa mga laro sa telepono, baliw si Maya sa mga linya ng code. Simula noong 2 taong gulang siya, nag-aral siya ng programming nang mag-isa sa pamamagitan ng libreng mga video sa YouTube gamit ang isang lumang laptop na binili ng kaniyang ama, isang magsasaka mula sa isang tindahan ng kalakalang segunda mano. Ang laptop na iyon, na may screen na puno ng gasgas at keyboard na kulang ng 2 susian, ay ang buong mundo ni Maya. Tinawag niya itong kaibigan bakal at ito ang kaniyang pinto patungo sa universo ng teknolohiya. Walang high-speed internet si Maya, walang mga guro, ngunit mayroon siyang isang bagay na hindi matuturo ng anumang paaralan, ang nag-aalab na kuryosidad. Binasa niya ang lahat ng mahanap niya tungkol sa artificial intelligence, natuto siyang sumulat ng Python code, at sinubukan pa niyang tuklasin ang cybersecurity. Walang nakakaintindi sa ginagawa niya sa barangay. Ang kaniyang ina, si Aling Nena, ay madalas na bumubuntong hininga at nagsasabing, "Anak, bakit hindi ka na lang mag-aral ng literature o history sa halip na nakatutok ka dyan sa computer?" Ngunit ngumingiti lang si Maya, kumikinang ang mga mata, at sumasagot, "Nay, gusto kong gumawa ng malaking bagay para makilala ng buong mundo ang Pilipinas." Isang araw, habang nag-i-scroll sa isang pandaigdigang technology forum, aksidenteng nakita ni Maya ang isang kakaibang post. Ito ay isang desperadong paghingi ng tulong mula sa isang engineer sa US National Supercomputing Center. Ang post ay tungkol sa isang supercomputer na tinatawag na Aurora, isang makina na nagkakahalaga ng 5 bilyon na dinisenyo upang magpatakbo ng mga komplikadong simulation tungkol sa pagbabago ng klima, artificial intelligence, at pananaliksik sa medisina. Ngunit nanganganib ang Aurora na mawala ang lahat ng datos nito dahil sa isang mahiwagang system error. Sinubukan ng ayusin ng mga nangungunang engineer, ngunit walang nakakita ng pinagmulan ng problema. Nagtapos ang post sa isang imbitasyon, "Kung sa tingin mo ay makakatulong ka, makipag-ugnayan ka sa amin." Nauubos na ang oras. Paulit-ulit na binasa ni Maya ang post, mabilis ang pagtibok ng kaniyang puso. Hindi niya alam kung ano ang Aurora, ngunit naramdaman niya ang pagkakataon. Hindi lang ito isang problema sa teknolohiya, kundi isang hamon upang patunayan ang kaniyang sarili. Binuksan niya ang kaniyang kaibigan bakal at nagsimulang maghanap ng impormasyon tungkol sa Aurora. Lumabas na ang Aurora ay isa sa pinakamakapangyarihang supercomputer sa mundo na itinayo ng Intel at Hewlett-Packard Enterprise na may kakayahang magproseso ng quadrillions ng kalkulasyon bawat segundo. Nagtatago ito ng mahalagang datos mula sa mga modelo ng pagtataya sa panahon hanggang sa pananaliksik sa bakuna sa kanser. Kung mawawala ang datos ng Aurora, ang kahihinatnan ay hindi lang pera kundi pati na rin ang mga taon ng mahalagang pananaliksik. Nakaupo ang 16 taong gulang na dalaga sa kaniyang maliit na silid. Ang liwanag mula sa screen ng laptop ay tumatama sa kaniyang mukha na puno ng determinasyon. Sabi ni Maya sa sarili, "Kailangan kong subukan. Kung hindi ko gagawin, sino ang gagawa?" Nagpadala siya ng email sa contact address sa post, isinulat sa Ingles na natutunan niya mula sa mga video ng programming tutorial. Ang nilalaman ng email ay maikli,
Ako si Maya Santos, 16 taong gulang mula sa Pilipinas. Sa tingin ko ay makakatulong ako na mahanap ang bug ng Aurora. Bigyan niyo ako ng pagkakataon. Hindi siya umaasa ng marami. Paano makikipagkumpetensya ang isang dalaga mula sa Pilipinas, walang degree, walang karanasan, sa mga engineer mula sa NASA o MIT? Ngunit pagkalipas lang ng ilang oras, dumating ang isang reply email mula kay Dr. John Carter, ang Technical Director ng Aurora Project. Sumulat siya, Miss Santos, sinubukan na namin ang lahat. Kung may ideya ka, handa kaming makinig. Ipadala ang iyong proposal sa loob ng 24 oras. Halos sumigaw si Maya sa tuwa. Hindi niya alam na ang kaniyang email ay nagdulot ng gulat sa buong team ng engineer. Isang miyembro ng team ang nagbiro, isang 16 taong gulang na bata. Siguro may pagkakamali lang. Ngunit si Dr. Carter, na may intuisyon ng isang siyentipiko, ay nakaramdam ng isang bagay na espesyal kay Maya. Nagsimula siyang magtrabaho agad. Una, hiniling niya sa Aurora team na ipadala ang impormasyon tungkol sa system structure at mga kamakailang log error. Wala siyang direktang access sa supercomputer, ngunit maaari siyang mag-analisa ng datos mula sa malayo. Nang matanggap ang mga log file, halos nalula si Maya. Milyon-milyong linya ng code, datos at error message ang lumabas na parang isang maze. Ngunit hindi siya sumuko. Hinati niya ang problema, tulad ng ginagawa niya noon kapag nilulutas ang mga mahihirap na programming problem. Hanapin ang pattern, sabi niya sa sarili. Lahat ng error ay may pattern. Pagkatapos ng 3 araw na walang tulog, at tubig lang at instant noodles ang kinain, natuklasan ni Maya ang isang kakaibang detalye. Ang mga system error ay tila nauugnay sa isang proseso ng data synchronization sa pagitan ng mga computing node ng Aurora. Nagduda siya na ang isang memory optimization algorithm na tinatawag na memory sync ay nagdudulot ng conflict sa proseso ng pagtatala ng datos. Ngunit upang patunayan ang kaniyang hypothesis, kailangan niyang magpatakbo ng isang simulation. Ang problema, ang kaibigan bakal ay hindi sapat ang lakas upang isimulate ang isang supercomputer tulad ng Aurora. Nagpasya si Maya na magsulat ng isang maliit na program gamit ang Python upang muling likhain ang error sa mas maliit na saklaw. Nagtrabaho siya buong gabi, nag-type ng mga code ng mabilis. Ang maliit na mga kamay ay lumipad sa keyboard na kulang ng susian. Pagsapit ng umaga, mayroon na siyang simpleng modelo na nagpapakita na ang memory sync ay maaaring magdulot ng data corruption kapag ang mga node ay tumatakbo sa mataas na frequency. Ipinadala niya ang resulta kay Dr. Carter kasama ang isang tala. Sa tingin ko, ang problema ay nasa memory sync. Na-simulate ko ang error at makakapag-propose ako ng fix. Ipaalam niyo sa akin kung makakatulong pa ako. Binasa ni Dr. Carter ang email ni Maya at agad na ipinatawag ang team ng engineer. Sabi niya, baka tama ang batang ito. Wala ni isa sa atin ang nag-isip sa memory sync. Sinimulan ng team ng engineer na suriin ang hypothesis ni Maya at tama nga, nakita nila ang mga palatandaan ng conflict sa proseso ng synchronization. Ngunit hindi roon natapos ang problema. Upang ayusin ang error, kailangan nila ng isang ganap na bagong solusyon at nauubos na ang oras. Mabilis na nawawala ang datos ng Aurora. Patuloy si Maya sa pagtatrabaho sa kabila ng pagod. Alam niya na hindi lang ito pagkakataon upang tulungan ang mundo, kundi paraan din upang patunayan na ang isang dalaga mula sa Pilipinas ay maaaring gumawa ng himala. Nagsimula siyang mag-sketch ng isang bagong algorithm, isang pinabuting bersyon ng memory sync na tinawag niyang Safe Sync. Ngunit matatapos ba niya ito bago tuluyang bumagsak ang Aurora? Nakaupo si Maya sa harap ng kaibigan bakal, ang mga mata ay nanlalabo ngunit nagniningning pa rin sa determinasyon. Ang liwanag mula sa screen ng laptop ay tumama sa kaniyang mukha na sumasalamin sa mga linya ng code na sumasayaw. Kakatapos lang niyang ipadala ang hypothesis tungkol sa memory sync error sa Aurora team at ngayon ang buong mundo ng teknolohiya ay naghihintay sa kaniyang susunod na hakbang. Isang 16 taong gulang na dalaga mula sa isang maliit na barangay sa Pilipinas ang nakaharap sa pagkakataong baguhin ang kapalaran ng isang supercomputer na nagkakahalaga ng 5 bilyon. Ngunit ang bigat ng responsibilidad ay nakasalalay din sa kaniya.
Kung nagkamali siya, hindi lang maaaring mawala ang datos ng Aurora, kundi ang tiwala ng mga engineer sa kaniya ay maglalaho rin. Si Dr. John Carter, sa kabilang panig ng mundo sa US National Supercomputing Center, ay nagpupulong ng emergency kasama ang kaniyang engineer team. Ang hangin sa silid ay kasing higpit ng isang tali. Ang malaking screen ay nagpapakita ng mga performance chart ng Aurora na may pulang kurba na nagbabala na unti-unting nasisira ang datos. Ang isang batang engineer na si Sarah ay nagsalita. Isang 16 taong gulang na bata? Talaga bang umaasa tayo sa isang bata? Sumagot si Dr. Carter na may kulay abo na buhok at matalas na tingin. Sarah, minsan ang pinakamalalaking ideya ay nagmumula sa pinakamaliliit na tao. Bigyan natin siya ng pagkakataon. Nakita niya ang memory sink, isang bagay na hindi natin napansin. Samantala, walang kamalay-malay si Maya na siya ang paksa ng debate sa Amerika. Nakatuon siya sa pagbuo ng SafeSync, ang bagong algorithm na inaasahan niyang papalit sa memory sink at magliligtas sa Aurora. Ang kaniyang ideya ay simple ngunit matapang. Sa halip na hayaan ang mga computing node na mag-synchronize ng datos ng sabay-sabay, ang SafeSync ay gagawa ng isang priority queue na titiyakin na tapos na ang bawat node sa pagtatala ng datos bago magsimula ang susunod. Ito ay pipigil sa conflict at magpoprotekta sa datos mula sa pagkasira. Ngunit ang teorya ay isang bagay at ang gawin itong isang executable code sa isang supercomputer ay isang ganap na naiibang hamon. Binuksan ni Maya ang code editor sa kaibigan bakal. Sinimulan niyang isulat ang SafeSync algorithm sa Python, ang wika na pinakamahusay niyang gamitin. Ang bawat linya ng code ay isang labanan. Ang kaniyang lumang laptop ay patuloy na naghahang habang sinusubukan niyang patakbuhin ang maliliit na test. Kaya mo yan, kaibigan bakal, bulong niya, na para bang sinusuportahan niya ang isang tunay na kaibigan. Hinati niya ang algorithm sa mga module para madaling pamahalaan, isang module para kontrolin ang queue, isang module para subaybayan ang performance, at isang module para sa real-time error detection. Alam niya na kung hindi sapat ang bilis ng SafeSync, hindi kayang hawakan ng Aurora ang napakalaking dami ng datos nito. Pagkatapos ng 2 araw na walang tigil na pagtatrabaho, natapos ni Maya ang unang bersyon ng SafeSync. Ipinadala niya ang source code kay Dr. Carter, kasama ang isang detalyadong dokumento ng paliwanag na isinulat sa simple ngunit malinaw na Ingles. Sa email, isinulat niya, "Ito ang SafeSync, ang replacement algorithm para sa memory sync. Sinubukan ko na sa aking makina, ngunit kailangan ninyong patakbuhin ito sa Aurora upang makita kung paano ito gumagana. Kung may error, ipaalam ninyo sa akin, aayusin ko agad." Pindot niya ang send, mabilis ang tibok ng kaniyang puso, parang tumakbo ng isang marathon. Sa Amerika, natanggap ng engineer team ang email ni Maya hating gabi. Binasa ni Dr. Carter ang dokumento at hindi mapigilan ang pagkamangha. Hindi lang nakita ng batang ito ang bug kundi nag-propose pa ng isang kumpletong solusyon, sabi niya sa team. Agad nilang sinubukan ang SafeSync sa isang maliit na cluster ng Aurora na inilayo upang hindi maapektuhan ang pangunahing sistema. Ang mga paunang resulta ay napaka-promising, wala ng data corruption at ang bilis ng synchronization ay tumaas ng malaki. Ngunit may isang problema, gumana ng maayos ang SafeSync sa maliit na saklaw, ngunit nang inilapat sa buong sistema na may libu-libong node, nagsimula itong bumagal. Hindi sapat ang performance upang matugunan ang pangangailangan ng Aurora. Tinawagan ni Dr. Carter si Maya sa pamamagitan ng isang online conferencing app. Ito ang unang pagkakataon na nakipag-usap siya sa kaniya ng direkta. Nang lumabas ang mukha ni Dr. Carter sa screen, halos hindi makapaniwala si Maya. Mukha siyang isang professor sa pelikula ng Hollywood na may puting shirt at maluwag na tie. "Miss Santos," sabi niya sa mabuting boses. "Ang SafeSync ay isang tagumpay, ngunit kailangan nating i-optimize ito upang tumakbo sa buong Aurora. Matutulungan mo ba kami?" Tumango si Maya sa kabila ng panginginig ng kaniyang kalooban dahil sa pressure. "Susubukan ko, sir," sagot niya. Medyo nanginginig ang boses ngunit puno ng determinasyon. Nagbalik si Maya sa trabaho, ngunit sa pagkakataong ito, kailangan niya ng bagong strategy. Napagtanto niya na upang gumana ang SafeSync sa malaking saklaw,
Kailangan niyang bawasan ang bilang ng error check habang pinapabilis ang queue processing. Nagsimula siyang magsaliksik sa mga parallel algorithm, isang larangan na nabasa lang niya sa mga online forum. Nakakita siya ng ideya tungkol sa lock-free queue technique na nagpapahintulot sa mga node na makipag-ugnayan ng hindi naghihintayan. Ngunit upang ilapat ito, kailangan niyang isulat muli ang malaking bahagi ng safe sync at mayroon lang siyang 48 oras bago tuluyang bumagsak ang Aurora. Samantala, sa barangay ni Maya, nagsimulang kumalat ang balita tungkol sa kaniya. Isang kapitbahay na si Mang Dindo, isang reporter sa isang lokal na pahayagan, ang nakarinig ng kuwento mula kay Aling Nena. Nagpasya si Mang Dindo na sumulat ng isang maikling article na may pamagat, Dalagitang Taga-Baryo, Nagligtas ng US Supercomputer. Mabilis na kumalat ang article sa social media at si Maya, nang hindi niya alam, ay naging isang phenomenon. Ang mga kabataan sa buong Pilipinas ay nagsimulang magkomento, tinawag siyang tech prodigy. Ngunit walang oras si Maya na basahin ang mga papuri. Nakikipagkarera siya sa oras at ang mga linya ng code ang kaniyang tanging sandata. Nagtrabaho siya buong araw at gabi, natutulog lang ng maikli sa lumang banig. Nagsimulang mag-alala ang kaniyang ina, si Aling Nena, at nagdala ng lugaw at nagsabi, "Anak, magpahinga ka naman, baka maubos ang lakas mo." Ngunit ngumiti lang si Maya at sumagot, "Nay, kailangan ko itong tapusin. Hindi lang ito para sa akin, kundi para sa buong mundo." Hindi lubos na maintindihan ni Aling Nena ang sinasabi ng anak, ngunit nakita niya ang apoy sa mga mata nito at tahimik siyang naglagay ng mangkok ng lugaw, nagdarasal para sa kaniya. Pagtatapos ng pangalawang araw, natapos ni Maya ang bagong bersyon ng SafeSync na may pinagsamang lock-free queue technique. Ipinadala niya ang source code kay Dr. Carter, kasama ang isang tala. Ito ang SafeSync 2. Na-optimize ko ito para sa malaking saklaw. Subukan ninyo ito at kung may problema, aayusin ko pa. Pindot niya ang send, pagkatapos ay bumagsak siya sa mesa, pagod na pagod. Sa maikli niyang panaginip, nakita niya ang Aurora, isang malaking makina na nagniningning na tila nagpapasalamat sa kaniya. Nagising si Maya pagkatapos ng maikling tulog, ang kaniyang isip ay umiikot pa rin sa mga linya ng code. Ang mahinang liwanag mula sa lampara sa mesa ay tumatama sa kaibigan bakal. Ang lumang laptop ay kasama niya sa lahat ng mahabang gabi. Sinuri niya ang email, mabilis ang tibok ng kaniyang puso nang makita ang isang bagong mail mula kay Dr. John Carter. Ang subject ng email ay maikli lang, resulta ng SafeSync 2. Huminga siya ng malalim, inihanda ang sarili para sa anumang balita, mabuti man o masama. Ang nilalaman ng email ay maikli ngunit puno ng pag-asa. Miss Santos, mas gumana ng mas mahusay ang SafeSync 2. Sinubukan namin sa 10% ng sistema ng Aurora at walang senyales ng data corruption, ngunit may problema pa rin, latency. Kailangan nating bawasan ang latency ng hindi bababa sa 20% upang ilapat ito sa buong sistema. Magagawa mo ba ito? Naniniwala kami sa iyo. Pagkatapos magbasa, pakiramdam ni Maya ay gumaan ang loob at na-pressure. Gumana ang kaniyang SafeSync 2 ngunit hindi pa perpekto. Ang latency o delay ay ang oras na kinakailangan ng sistema upang iproseso at isynchronize ang datos sa pagitan ng mga node. Kung napakataas ng latency, hindi kayang patakbuhin ng Aurora ang mga komplikadong simulation ng nasa oras at ang mahalagang datos ay nanganganib pa ring mawala. Alam niya na upang malutas ang problemang ito, kailangan niyang sumisid ng mas malalim sa structure ng Aurora, isang makina na hindi pa niya nakikita ng personal, alam lang sa pamamagitan ng mga dokumento at teknikal na paglalarawan. Binuksan niya muli ang mga log file na ipinadala ng Aurora team, naghahanap ng anumang clue tungkol sa sanhi ng latency. Pagkatapos ng mga oras ng pag-analisa, napagtanto niya na ang lock-free queue technique, bagaman nakatulong na alisin ang conflict, ay lumikha ng isang bottleneck kapag sinubukan ng mga node na i-access ang shared memory. Kailangan ko ng paraan para mas mahusay na ipamahagi ang load, sabi niya sa sarili, kinagat ang labi, mabilis ang kamay sa keyboard. Isang ideya ang sumulpot. Maaari niyang gamitin ang isang teknik na tinatawag na sharding, na naghihiwalay ng datos sa mga independenteng partition
upang bawat node ay magproseso ng isang hiwalay na bahagi na nagbabawas ng pressure sa central memory. Ngunit ang paglalapat ng sharding sa isang supercomputer tulad ng Aurora ay hindi madali. Kailangan ni Maya na sumulat ng isang bagong algorithm na magsasama ng sharding sa SafeSync 2 nang hindi nawawala ang stability. Nagsimula siyang mag-sketch ng ideya sa isang lumang papel, gumuhit ng mga diagram ng mga node at kung paano gumagalaw ang datos sa pagitan nila. Bawat palaso, bawat bilog sa papel ay bahagi ng isang malaking puzzle na sinusubukan niyang lutasin. Pinangalanan niya ang bagong bersyon na ito bilang SafeSync 3. Umaasang ito ang magiging huling solusyon. Habang nagtatrabaho si Maya sa Pilipinas, nagsimulang magbigay ng mas maraming atensyon ang engineer team ng Aurora sa dalaga. Si Sarah, ang engineer na nagduda kay Maya noon, ay nagbago na ang isip ngayon. Sabi niya kay Dr. Carter, "Hindi ko alam kung paano ginawa ng batang ito, ngunit talagang naiintindihan niya ang ginagawa niya." Ang SafeSync 2 ay isang malaking hakbang. Ngumiti si Dr. Carter at sumagot, "Minsan, ang talento ay hindi nangangailangan ng degree o karanasan, kailangan lang nito ng isang kuryosong utak at pusong hindi sumusuko." Nagpasya siyang magpadala kay Maya ng mas detalyadong set ng dokumento tungkol sa hardware architecture ng Aurora, umaasang makakatulong ito sa kaniya na i-optimize ang SafeSync. Nang matanggap ang mga dokumento, halos nalula si Maya. Daan-daang pahina ng paglalarawan tungkol sa mga CPU cluster, GPU at NVMe storage system ng Aurora ang lumabas na parang isang technical na maze. Ngunit sa halip na matakot, nakaramdam siya ng excitement. Ito ang pagkakataon kong matuto pa, naisip niya. Nagsimula siyang magbasa, nagtala ng mahahalagang detalye at unti-unting naunawaan kung paano ipinamamahagi ng Aurora ang datos sa libu-libong node. Napagtanto niya na upang maging epektibo ang sharding, kailangan niyang isama ang isang load prediction mechanism na nagpapahintulot sa sistema na automatikong mag-adjust ng data partition batay sa dami ng trabaho. Nagtrabaho siya araw at gabi, tumitigil lang para kumain ng simpleng pagkain na inihanda ng kaniyang ina. Si Aling Nena, bagaman hindi pa rin niya lubos na naiintindihan ang ginagawa ng kaniyang anak, ay nagsimulang makaramdam ng kahalagahan ng gawaing ito. Isang gabi, nagdala siya kay Maya ng isang platito ng hinog na mangga at nagsabi, "Anak, hindi ko alam kung ano ang ginagawa mo sa computer na iyan pero naniniwala ako na magaling ka." Niyakap ni Maya ang kaniyang ina, nagniningning ang mga luha. Ang paghihikayat ng kaniyang ina ay nagdagdag ng lakas sa kaniya. Samantala, patuloy na kumalat ang kuwento ni Maya sa Pilipinas. Ang article ni Mang Dindo ay kinuha ng mga malalaking news site at isang sikat na technology YouTube channel ang nagsimulang gumawa ng video tungkol sa dalagang Pilipina na humamon sa US supercomputer. Mabilis na umabot sa milyong views ang video. At si Maya, nang hindi niya nalalaman, ay naging inspirasyon para sa libu-libong kabataan. Isang komento ang nakasulat, "Kung nagawa niya, kaya ko rin," ngunit tumaas din ang pressure. Nagsimulang magduda ang ilang tao na nagsasabing imposibleng magawa ng isang 16 gulang na bata ang isang problema na hindi nalutas ng mga nangungunang engineer sa mundo. Hindi pinansin ni Maya ang mga chismis. Nakatuon siya sa SafeSync 3, nagsusulat ng code ng mas mabilis kaysa dati. Isinama niya ang sharding technique at ang load prediction mechanism gamit ang isang simpleng machine learning algorithm upang hulaan ang pangangailangan ng resource ng bawat node. Upang subukan, nagpatakbo siya ng simulation sa kaibigan bakal sa kabila ng patuloy na pag-iingay ng laptop dahil sa overload. Ang resulta ng simulation ay nagpakita na binawasan ng SafeSync 3 ang latency ng halos 25% na lumampas sa kahilingan ni Dr. Carter. Ipinadala niya ang source code sa Aurora team kasama ang isang dokumento na nagpapaliwanag kung paano ito isasama sa sistema. Sa email, isinulat niya, "Nagdagdag ako ng sharding at load prediction sa SafeSync 3. Dapat nitong bawasan ang latency ng malaki. Kung kailangan ng pag-aayos, ipaalam ninyo sa akin agad." Pindot niya ang send, pagkatapos ay umupo, puno ng pag-asa ngunit nag-aalala rin. Alam niya na kung magtagumpay ang SafeSync 3, maililigtas ang Aurora, ngunit kung mabibigo, lahat ng kaniyang pagsisikap ay maaaring masayang. Sa Amerika,
Sinubukan ng engineer team ang SafeSync 3 sa isang mas malaking cluster ng Aurora na bumubuo ng 30% ng sistema. Ang mga paunang resulta ay nagdulot ng pagsigaw sa buong conference room. Bumababa ang latency tulad ng hinulaan ni Maya at walang senyales ng data corruption. Agad na tinawagan ni Dr. Carter si Maya, puno ng excitement ang kaniyang boses. Miss Santos, nagawa mo. Gumana ng perpekto ang SafeSync 3 sa ganitong saklaw. Ipapatupad namin ito sa buong Aurora sa loob ng 24 oras. Gusto mo bang sumali online para masaksihan ito? Ngumiti ng malawak si Maya sa kabila ng pagod. Opo, sir. Gusto kong makita ang Aurora na gumagana, sagot niya. Ngunit habang naghahanda siya para sa online call, isang bagong error message ang lumabas mula sa Aurora. Isang ganap na bagong problema na walang kinalaman sa SafeSync ang nagbabanta na sirain ang lahat ng pag-unlad na nakamit niya at ng team. Naramdaman ni Maya na sumikip ang kaniyang dibdib. Ito ba ang huling hamon? O ito na ang katapusan ng kaniyang pagsisikap? Nakaupo si Maya sa harap ng screen ng kaibigan bakal. Ang kaniyang mga mata ay nakatitig sa pinakahuling email mula kay Dr. John Carter. Ilang minuto lang ang nakalipas, siya ay lumulutang sa balita na ang SafeSync 3 ay gumana ng perpekto sa 30% ng sistema ng Aurora. Ngunit ang kagalakan na iyon ay mabilis na naglaho nang ipaalam ng email ang tungkol sa isang bagong error, isang ganap na hindi inaasahang problema. Ang mga node ng Aurora ay nagsimulang makaranas ng thermal throttling, isang sitwasyon kung saan automatikong binabawasan ng mga processor ang performance upang maiwasan ang overheating. Nagdulot ito ng matinding pagbaba ng bilis ng pagproseso ng supercomputer na nagbabanta na pabagalin ang buong proseso ng data synchronization kahit na may SafeSync 3. Kung hindi ito malulutas agad, ang Aurora ay maaaring maging hindi na gumagana at lahat ng pagsisikap ni Maya ay magiging walang kabuluhan. Binasa niya ng mabuti ang mga error log na ipinadala ng Aurora team. Ang mga temperature parameter ay nagpakita na ang ilang node ay umabot sa threshold na 90 degrees setters, napakataas kumpara sa ligtas na antas. Hindi pa nagtrabaho si Maya sa hardware sa antas na ito, ngunit naiintindihan niya na ang thermal throttling ay hindi lang problema sa temperatura, kundi may kaugnayan din sa kung paano pinamamahalaan ng sistema ang mga resource. Sabi niya sa sarili, kung mahanap ko ang dahilan kung bakit sobrang init ng mga node, matutulungan kong gumana muli ang Aurora. Ngunit hindi kampi ang oras sa kaniya. Nagbigay lang ang engineer team sa kaniya ng 24 oras upang magbigay ng solusyon bago nila kailangang patigilin ang buong sistema upang protektahan ang hardware. Nagsimulang mag-analisa si Maya. Napagtanto niya na ang thermal throttling ay maaaring may kaugnayan sa kung paano ipinamamahagi ng Aurora ang trabaho sa pagitan ng mga node. Kapag tumakbo ang SafeSync 3, humihiling ito sa mga node na iproseso ang datos ng mataas ang bilis. Ngunit kung ang ilang node ay overloaded habang ang iba ay nagpapahinga, ang temperatura ay tataas ng matindi sa mga stressed na lugar. Kailangan niya ng paraan upang balansehin ang load, tiyakin na ang lahat ng node ay gumagana ng pantay-pantay. Isang ideya ang sumulpot. Ang isang dynamic load balancer algorithm o dynamic load balancer ay maaaring automatikong ipamahagi ang trabaho batay sa temperatura at performance ng bawat node. Binuksan niya ang code editor, nagsimulang magsulat ng isang bagong module para sa SafeSync 3 na pansamantalang tinawag na thermal guard. Ang module na ito ay magmomonitor ng temperatura ng mga node sa pamamagitan ng mga integrated sensor, pagkatapos ay i-a-adjust ang daloy ng datos upang bawasan ang pressure sa mga node na sobrang init. Gumamit siya ng isang simpleng algorithm batay sa prinsipyo ng least loaded node prioridad na magpadala ng datos sa mga node na may mababang temperatura at mataas na performance. Ngunit upang magawa ito, kailangan niyang isama ang thermal guard sa SafeSync nang hindi nakakaabala sa kasalukuyang proseso ng synchronization. Samantala, sa Amerika, ang engineer team ay nasa estado ng gulat. Ang Aurora ay isang napakamahal na makina at ang anumang pinsala sa hardware ay maaaring magdulot ng milyon-milyong dolyar na pagkawala. Iminungkahi ni Sarah, ang batang engineer.
Dapat ba nating tawagan ang mga hardware specialist mula sa Intel? Ang problemang ito ay tila lampas na sa kakayahan ng bata, ngunit umiling si Dr. Carter. Pinatunayan ni Miss Santos na kaya niyang hawakan ang mga komplikadong problema. Bigyan natin siya ng pagkakataon, susuportahan natin siya hanggat maaari. Nagpadala siya ng karagdagang datos tungkol sa cooling system ng Aurora kasama ang impormasyon tungkol sa mga cooling fan at liquid coolant. Umaasa siyang magagamit ito ni Maya upang i-optimize ang solusyon. Nang matanggap ang datos, pakiramdam ni Maya ay nakaharap siya sa isang bundok. Hindi pa siya nagtrabaho sa supercomputer cooling system, ngunit hindi niya hinayaan na makahadlang ang kaniyang kawalan ng karanasan. Binasa niya ng mabuti ang dokumento, nagtala ng mga parameter tungkol sa daloy ng hangin at daloy ng likido. Napagtanto niya na ang cooling system ng Aurora ay umaasa sa mga fan na kinokontrol ng automatiko, ngunit hindi ito na-optimize para sa hindi pantay na mga sitwasyon ng load. Nagpasya siyang magdagdag ng isang feature sa thermal guard na nagpapahintulot dito na magpadala ng signal sa cooling system na nagpapabilis sa mga fan sa mga lugar na may sobrang init na node. Nagtrabaho siya ng walang tigil, tumitigil lang para uminom ng malamig na tubig na dinala ng kaniyang ina. Si Aling Nena, bagaman nag-aalala, ay puno ng pagmamalaki. "Anak, kumain ka, huwag mong hayaang mag-alala ako," sabi niya, naglalagay ng isang mangkok ng mainit na tsampurado sa tabi. Ngumiti si Maya at sumagot, "Nay, malapit na akong matapos, sandali na lang." Hindi niya sinabi sa kaniyang ina na bawat minuto na lumilipas ay isang minuto na mas lumalapit ang Aurora sa banta ng pagbagsak, ngunit sa kaniyang puso ay naniniwala siya na magagawa niya ito. Samantala, patuloy na kumalat ang kuwento ni Maya. Isang pambansang TV station sa Pilipinas ang nakipag-ugnayan kay Mang Dindo, ang unang sumulat ng article upang interviewin ang pamilya ni Maya. Si Aling Nena, bagaman nahihiya, ay pumayag na sumagot. Nang tanungin tungkol sa kaniyang anak, sinabi niya, si Maya ay palaging isang espesyal na bata. Hindi siya sumusuko kahit gaano kahirap ang mga bagay. Ang interview ay ipinalabas at si Maya ay naging simbolo ng perseverance at talento ng kabataang Pilipino. Ngunit wala siyang alam tungkol sa kaniyang kasikatan dahil lubos siyang abala sa mundo ng code. Pagkatapos ng 20 oras ng tuloy-tuloy na pagtatrabaho, natapos ni Maya ang thermal guard at isinama ito sa SafeSync 3 na lumikha ng bersyon na SafeSync 3.1. Ipinadala niya ang source code kay Dr. Carter kasama ang isang detalyadong dokumento na nagpapaliwanag kung paano sinusubaybayan ng thermal guard ang temperatura at pinamamahalaan ang load. Sa email, isinulat niya, may thermal guard na ang SafeSync 3.1 para harapin ang problema ng thermal throttling. Ibabalansin nito ang load at i-adjust ang cooling system. Subukan ninyo ito at ipaalam sa akin ang resulta. Pindot niya ang send, pagkatapos ay bumagsak sa mesa, pagod na pagod ngunit umaasa. Sa Amerika, ipinatupad ng engineer team ang SafeSync 3.1 sa 50% ng sistema ng Aurora. Ang mga paunang resulta ay nagdulot ng pagkamangha sa kanila. Bumababa ng malaki ang temperatura ng mga node at tumaas ang performance ng walang senyales ng data corruption. Agad na tinawagan ni Dr. Carter si Maya, ang kaniyang boses ay puno ng damdamin. "Miss Santos, nagawa mo ang isang hindi kapani-paniwalang bagay. Gumagana ang SafeSync 3.1. Ipapatupad namin ito sa buong Aurora ngayon." Ngumiti si Maya, nagniningning ang mga luha. Pakiramdam niya ay katatapos lang niyang akyatin ang isang malaking bundok. Ngunit habang naghahanda ang Aurora team na ipatupad ang SafeSync 3.1 sa buong sistema, isang bagong problema ang lumabas. Ang ilang node ay nagsimulang mag-ulat ng memory leak, isang sitwasyon kung saan hindi kontrolado ang paggamit ng memory na nagpapabagal sa sistema. Nakatanggap si Maya ng urgent email mula kay Dr. Carter, "Miss Santos, malapit na tayong magtagumpay, ngunit ang memory leak ay nagbabanta sa lahat. Matutulungan mo ba kami ulit?" Tumingin si Maya sa screen, naramdaman ang bigat ng pressure. Alam niya na ito ang pinakamalaking hamon sa lahat at hindi siya pinapayagang mabigo. Nakatitig si Maya sa email mula kay Dr. John Carter
Naramdaman niya na sumikip ang kaniyang dibdib nang mabasa ang mga salitang memory leak. Ang memory leak o memory seepage ay ang bangungot ng sinumang programmer kahit na ng mga veterano. Nangyayari ito kapag ginagamit ng program ang memory nang hindi ito binibitawan na nagpapabagal sa sistema hanggang sa bumagsak ito. Para sa isang supercomputer tulad ng Aurora, ang memory leak ay maaaring magparalisa sa buong sistema, nasisira sa lahat ng pag-unlad na nakamit niya at ng engineer team. Alam ni Maya na nauubos na ang oras at ito ang pinakamalaking hamon na hinarap niya. Binuksan niya ang kaibigan bakal, ang lumang laptop ay umungol na parang nagrereklamo dahil sa overload. Kaya mo yan, sandali na lang, bulong ni Maya. Nagsimula siyang mag-analisa ng mga pinakabagong error log na ipinadala ng Aurora team. Libu-libong linya ng datos ang lumabas. Nag-uulat tungkol sa mga memory block na hindi nabibitawan sa panahon ng pagpapatakbo ng SafeSync 3.1. Napagtanto niya na ang error na ito ay maaaring nagmula sa thermal guard, ang module na idinagdag niya upang harapin ang thermal throttling. Ang thermal guard ay patuloy na nagmo-monitor ng temperatura at nagmamahala ng load, ngunit tila pinanatili nito ang mga data objects sa memory nang hindi ito binibitawan ng tama. Kailangan kong malaman kung saan nagsimula ang leak, sabi ni Maya sa sarili. Nagsimula siyang mag-debug ng source code ng SafeSync 3.1, sinusuri ang bawat linya sa thermal guard. Gumamit siya ng isang simpleng debug tool sa kaniyang laptop, bagaman napakabagal nito kaya gusto niyang sumigaw. Pagkatapos ng ilang oras, natuklasan niya ang problema, ang isang loop sa thermal guard na ginamit upang subaybayan ang estado ng mga node ay hindi na-optimize. Gumawa ito ng mga temporary object na hindi naalis, na nagdulot ng memory leak kapag tumakbo ang sistema sa malaking saklaw. Upang ayusin ang error, kailangan ni Maya na isulat muli ang isang bahagi ng thermal guard na titiyakin na ang lahat ng memory object ay nabibitawan pagkatapos gamitin. Nagpasya siyang gumamit ng isang teknik na tinatawag na garbage collection optimization na sinasamantala ang garbage collector ng Python upang automatikong linisin ang memory. Ngunit para sa Aurora, kailangan niya ng mas manual na approach dahil hindi maaaring umasa ang supercomputer sa default garbage collector kapag nagpoproseso ng milyon-milyong transaksyon bawat segundo. Sinimulan niya ang pagdidisenyo ng isang manual memory release mechanism, automatikong binibitawan ng thermal guard ang memory pagkatapos ng bawat monitoring cycle. Nagtrabaho siya nang walang tigil, tumitigil lang upang uminom ng kape na iniwan ng kaniyang ina sa mesa. Si Aling Nena, bagaman hindi niya naiintindihan ang ginagawa ng kaniyang anak, ay tahimik na nagdaragdag ng lakas sa pamamagitan ng mga kilos ng pagmamahal. Anak, huwag ka nang magpuyat masyado, namumula na ang mga mata mo, sabi niya, ang boses ay puno ng pag-aalala. Tumango si Maya, ngunit hindi niya inalis ang tingin sa screen. Nay, kailangan kong matapos bago mag-umaga. Naghihintay ang Aurora, sagot niya. Ang boses ay matatag ngunit may halong pagod. Samantala, sa Amerika, hindi mapakali ang engineer team ng Aurora. Ipinagpaliban ang pagpapatupad ng SafeSync 3.1 sa buong sistema dahil sa memory leak. Nagsimulang mawalan ng pasensya ang ilang engineer. Isang veteranong engineer na nagngangalang Mark ang nagsabi, "Masyado tayong umaasa sa isang bata. Siguro oras na para tawagan ang mga specialist mula sa Intel." Ngunit sumagot si Dr. Carter ng may bihirang pagiging matatag. Dinala tayo ni Miss Santos rito. Naniniwala ako na malulutas niya ang problemang ito. Bigyan natin siya ng oras. Nagpadala siya ng karagdagang datos tungkol sa memory status ng Aurora, umaasang matutulungan si Maya na makahanap ng solusyon ng mas mabilis. Nang matanggap ang bagong datos, pakiramdam ni Maya ay nalulunod siya sa isang dagat ng impormasyon. Ang mga ulat ay nagpakita na hindi lang nangyari ang memory leak sa thermal guard kundi pati na rin sa ilang auxiliary function sa SafeSync na nauugnay sa data queue processing. Napagtanto niya na upang ganap na ayusin, kailangan niyang i-optimize ang parehong bahagi ng thermal guard at ang mga queue function. Nagsimula siyang sumulat ng isang bagong version, SafeSync 3.2, na may mas mahigpit na memory management mechanism. Nagdagdag siya ng memory checkpoints, panapanahong check upang tiyakin na walang datos na nakakaligtaan sa memory.
Nagtrabaho siya buong gabi. Ang kaniyang mga kamay ay lumilipad sa keyboard na kulang ng susian ng mabilis. Sinuri niya ang bawat function, bawat loop, tinitiyak na ang lahat ay nabibitawan ng tama. Upang subukan, nagpatakbo siya ng simulation sa kaibigan bakal sa kabila ng patuloy na paghahang ng laptop dahil hindi sapat ang lakas nito upang magproseso. Ang resulta ng simulation ay nagpakita na nabawasan ng malaki ang memory leak, ngunit hindi pa rin siya sigurado kung sapat na ba itong matatag sa saklaw ng Aurora. Sa Pilipinas, patuloy na kumalat ang kuwento ni Maya. Isang grupo ng mga estudyante sa kaniyang paaralan ang nagsimulang tumawag sa kaniya na bayani ng baryo at ang ilang kabataan ay nagtatagpa ng isang fan page sa social media upang suportahan siya. Isang post ang nakasulat, "Si Maya ang patunay na hindi mo kailangang maging mayaman o sikat upang baguhin ang mundo." Ngunit tumaas din ang pressure. May lumabas na ilang negatibong komento na nagdududa na siya ay isang kuwento lang na pinalaki. Wala siyang alam tungkol sa mga chismis na ito dahil wala siyang oras na mag-surf sa net. Nakatuon lang siya sa Aurora, sa mga linya ng code na pinaniniwalaan niyang magliligtas sa supercomputer. Pagkatapos ng 101 oras ng tuloy-tuloy na pagtatrabaho, natapos ni Maya ang SafeSync 3.2. Ipinadala niya ang source code kay Dr. Carter, kasama ang isang detalyadong dokumento na nagpapaliwanag kung paano gumagana ang memory checkpoints mechanism. Sa email, isinulat niya, "Naayos ng SafeSync 3. 2 ang memory leak. Nagdagdag ako ng memory checkpoints upang kontrolin ang memory. Subukan ninyo sa Aurora at ipaalam sa akin ang resulta. Kung may problema, aayusin ko agad." Pindot niya ang send, pagkatapos ay umupo, puno ng pag-aalala ngunit umaasa rin. Sa Amerika, ipinatupad ng engineer team ang SafeSync 3.2 sa isang malaking cluster ng Aurora na bumubuo ng 70% ng sistema. Ang mga paunang resulta ay nagdulot ng katahimikan sa conference room bago sumabog sa palakpakan. Nawala ang memory leak, nanatiling mababa ang latency at matatag ang temperatura ng mga node. Agad na tinawagan ni Dr. Carter si Maya, ang kaniyang boses ay nanginginig sa damdamin. "Ms. Santos, nagawa mo. Ang SafeSync 3.2 ay isang obra maestra, ipapatupad namin ito sa buong Aurora ngayon." Ngumiti si Maya, nagniningning ang mga luha. Pakiramdam niya ay katatapos lang niyang akyatin ang isang napakalaking bundok. Ngunit habang naghahanda ang Aurora team na ipatupad ang SafeSync 3.2 sa buong sistema, isang bagong notification ang dumating mula sa monitoring system. Ang ilang node ay nagsimulang mag-ulat ng internode communication failure na nakakaabala sa koneksyon sa pagitan ng mga node. Nakatanggap si Maya ng urgent email mula kay Dr. Carter. "Ms. Santos, malapit na tayo sa dulo, ngunit hinaharangan tayo ng communication error sa pagitan ng mga node. Matutulungan mo ba kami ulit?" Tumingin si Maya sa screen, naramdaman ang bigat ng pressure. Ngunit alam niya na hindi siya maaaring huminto ngayon. Nakaupo si Maya sa maliit na silid, ang mahinang liwanag mula sa lampara sa mesa ay tumama sa kaniyang mukha na pagod ngunit puno ng determinasyon. Ang email mula kay Dr. John Carter ay kakatapos lang dumating. Nag-uulat tungkol sa bagong error, internode communication failure. Ito ay isang seryosong problema. Ang mga node ng Aurora, ang malalaking processing unit na bumubuo sa lakas ng supercomputer, ay nahihirapang makipag-ugnayan sa isa't isa. Kung hindi ito malulutas, hindi maililipat ang datos sa pagitan ng mga node na magpapawalang saysay sa SafeSync 3.2 kahit na nalutas na nito ang memory leak at thermal throttling. Alam ni Maya na ito ang huling hamon upang iligtas ang Aurora at hindi siya pinapayagang mabigo. Binuksan niya ang mga pinakabagong error log na ipinadala ng Aurora team, sinusubukang mahanap ang sanhi. Libu-libong linya ng notification ang lumabas, nag-uulat tungkol sa mga nawawalang data packet sa panahon ng paglilipat ng datos sa pagitan ng mga node. Napagtanto ni Maya na ang error na ito ay maaaring may kaugnayan sa communication protocol na ginagamit ng Aurora na tinatawag na InfiniBand, isang high-speed network technology na nagpapahintulot sa mga node na makipagpalitan ng datos ng napakabilis. Ngunit kung may problema ang InfiniBand, hindi gagana ng epektibo ang SafeSync 3.2.
Kailangan kong mahanap ang bottleneck sa daloy ng datos, sabi niya sa sarili. Nagsimulang mag-analisa si Maya ng network structure ng Aurora batay sa dokumento na ipinadala ni Dr. Carter noon. Natuklasan niya na ang communication error ay maaaring nagmula sa kung paano ipinamahagi ng SafeSync 3.2 ang datos sa pamamagitan ng mga InfiniBand channel nang mamahala ang thermal guard ng load upang maiwasan ang overheating. Hindi sinasadyang lumikha ito ng hindi pantay na mga load peak sa network na nagdulot ng congestion sa ilang channel. Naisip niya, kung ma-optimize ko ang paraan ng pagpapadala ng datos sa InfiniBand, maibabalik ko ang communication sa pagitan ng mga node. Nagpasya siyang sumulat ng isang bagong module para sa SafeSync na tinawag na FlowSync upang pamahalaan ang daloy ng datos sa InfiniBand network. Ang FlowSync ay gagana tulad ng isang traffic coordinator na titiyakin na ang mga packet ay ipinapadala sa mga channel na may pinakamababang load na iniiwasan ang congestion. Ngunit upang magawa ito, kailangan ni Maya na mas maunawaan ang InfiniBand, isang teknolohiya na hindi pa niya direktang nakasalamuha. Binuksan niya ang mga teknikal na dokumento, binasa ang bawat pahina ng pinakamabilis hanggat maaari, nagtala ng mahahalagang detalye tungkol sa bandwidth, latency, at data queuing mechanism. Samantala, sa Amerika, ang engineer team ng Aurora ay nasa matinding stress. Nauubos na ang oras upang iligtas ang supercomputer at ang communication error sa pagitan ng mga node ay nagbabanta na sirain ang lahat ng pag-unlad. Si Sarah, ang batang engineer na ngayon ay lubos na nagtitiwala kay Maya, ay nagsabi kay Dr. Carter, ang batang ito ay talagang isang genius. Kung maayos niya ang error na ito, personal ko siyang iimbitahan sa Amerika. Ngumiti si Dr. Carter, ngunit ang kaniyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Nagpadala siya ng karagdagang datos tungkol sa InfiniBand configuration ng Aurora kasama ang isang tala. Miss Santos, may 12 oras na lang tayo bago magdesisyon na patigilin ang sistema. Gawin mo ang lahat ng makakaya mo. Natanggap ni Maya ang email at naramdaman ang bigat ng pressure. Ang 12 oras ay hindi marami, ngunit hindi niya hinayaan na manaig ang takot. Nagsimula siyang magsulat ng code para sa FlowSync. Isinasama ito sa SafeSync 3.2 upang lumikha ng bagong bersyon SafeSync 3.3. Ang bawat linya ng code ay isang labanan dahil kailangan niyang tiyakin na hindi lang malulutas ng FlowSync ang communication error, kundi magiging compatible din ito sa thermal guard at sa mga memory checkpoint. Gumamit siya ng isang algorithm batay sa weighted fair queuing na nagbibigay prioridad sa mahahalagang packet at naglalaan ng bandwidth ng dynamically batay sa network status. Nagtrabaho siya ng walang tigil, tumitigil lang para kumain ng isang piraso ng mangga na iniwan ng kaniyang ina, si Aling Nena, sa mesa. Tiningnan ni Aling Nena ang kaniyang anak, puno ng pag-aalala, ngunit may pagmamalaki rin. Anak, sa tingin ko, nag-overwork ka na, magpahinga ka naman, sabi niya, ang boses ay malambing. Ngumiti si Maya, pagod na pagod. Nay, malapit na akong matapos, sandali na lang, maililigtas ang Aurora. Hindi naiintindihan ni Aling Nena kung ano ang Aurora, ngunit nakita niya ang apoy sa mga mata ng kaniyang anak at tahimik siyang umalis, nag-iiwan ng espasyo para magpatuloy si Maya. Sa Pilipinas, ang kwento ni Maya ay naging isang pambansang phenomenon. Nagsimulang magbalita ang mga TV channel at ang ilang paaralan ay nag-organisa pa ng mga talakayan tungkol sa dalagang taga-baryo at sa supercomputer. Isang guro sa paaralan ni Maya ang nagsabi sa mga estudyante, "Tingnan ninyo si Maya, hindi ninyo kailangang maging mula sa malalaking lungsod upang gumawa ng himala." Ngunit kasabay ng paghanga, lumabas din ang mga pagdududa. Ang ilang online article ay nagsabi na imposibleng malutas ng isang 16 taong gulang na bata ang isang problema na hindi nagawa ng mga engineer ng Amerika. Walang alam si Maya tungkol sa mga kontrobersiyang ito dahil inilaan niya ang buong atensyon niya sa FlowSync. Pagkatapos ng 10 oras ng tuloy-tuloy na pagtatrabaho, natapos ni Maya ang SafeSync 3.3 na may isinamang FlowSync. Nagpatakbo siya ng simulation sa kaibigan bakal sa kabila ng halos pagsigaw ng laptop dahil sa overload. Ang resulta ng simulation ay nagpakita na nabawasan ng malaki ng FlowSync ang network congestion
na tinitiyak na ang mga node ay nakikipag-ugnayan ng maayos. Ipinadala niya ang source code kay Dr. Carter kasama ang isang dokumento na nagpapaliwanag kung paano gumagana ang FlowSync. Sa email, isinulat niya, may FlowSync na ang SafeSync 3.3 upang harapin ang communication error sa pagitan ng mga node. Na-optimize ko ang daloy ng datos sa InfiniBand. Subukan ninyo ito at ipaalam sa akin ang resulta. Maghihintay ako. Sa Amerika, ipinatupad ng engineer team ang SafeSync 3.3 sa 80% ng sistema ng Aurora. Ang hangin sa conference room ay matindi. Lahat ng mata ay nakatitig sa monitoring screen. Pagkatapos ng ilang minuto, nagsimulang magbago ang mga indicator. Nawala ang communication error. Ang mga node ay nagsimulang maglipat ng datos ng matatag at tumaas ng matindi ang performance ng Aurora. Sumigaw si Sarah. Nagawa niya. Hindi ako makapaniwala. Agad na tinawagan ni Dr. Carter si Maya. Ang kaniyang boses ay puno ng excitement. Miss Santos, ang SafeSync 3.3 ay isang himala. Ipinapatupad namin ito sa buong sistema. Gusto mo bang sumali online para masaksihan ito? Tumango si Maya sa kabila ng pagkapagod. Opo sir, gusto kong makita ang Aurora na gumagana. Binuksan niya ang online conferencing app at sa unang pagkakataon ay nakita niya ang control room ng Aurora sa screen. Pumalakpak ang mga engineer doon nang makita siya at itinaas ni Sarah ang isang handwritten sign. Salamat, Maya. Ngumiti siya, nagniningning ang mga luha. Ngunit habang nagsisimulang tumakbo ang Aurora sa buong sistema na may SafeSync 3.3, isang maliit na notification ang lumabas sa monitoring screen. Ang ilang node ay nagulat ng hindi maipaliwanag na latency spikes. Naramdaman ni Maya na sumikip ang kaniyang dibdib. Ito ba ang senyales ng isang bagong problema o isang maliit na aberya lang? Nakaupo si Maya sa harap ng screen ng kaibigan bakal. Ang kaniyang mga mata ay nakatitig sa online call kasama ang engineer team sa US National Supercomputing Center. Kakatapos lang niyang masaksihan ang sandali na tumakbo ng matatag ang Aurora sa SafeSync 3.3, ngunit ang kaniyang kagalakan ay mabilis na napawi ng bagong notification. Ang latency spikes, ang biglaang pagtaas ng delay na ito, bagaman hindi madalas, ay sapat na upang magdulot ng pag-aalala. Kung hindi ito haharapin, maaari itong makagambala sa mahahalagang simulation ng Aurora mula sa pagtataya, sa pagbabago ng klima hanggang sa pananaliksik sa medisina. Alam ni Maya na napakalapit na niya sa tagumpay. Ngunit ang isang maliit na error na tulad nito ay maaaring sumira sa lahat ng kaniyang pagsisikap at ng team. Si Dr. John Carter mula sa control room sa Amerika ay tumingin ng diretso sa webcam at nagsabi, ang kaniyang boses ay may halong paghanga at pag-aalala. Miss Santos, dinala tayo ng SafeSync 3.3 nang napakalapit sa goal, ngunit kailangang ayusin agad ang mga latency spike na ito. May ideya ka ba? Huminga ng malalim si Maya, sinusubukang manatiling kalmado. Sumagot siya, Sir, susuriin ko agad. Ipadala ninyo sa akin ang mga pinakabagong log, hahanapin ko ang sanhi. Sa kaniyang puso ay naramdaman niya ang bigat ng pressure, ngunit hindi niya hinayaan na manaig ito. Ito ang pagkakataon niya upang patunayan na kaya niyang magtapos. Natanggap niya ang mga error log mula sa Aurora team pagkatapos lang ng ilang minuto. Libu-libong linya ng datos ang lumabas, nag-uulat tungkol sa random na biglaang pagtaas ng delay sa panahon ng paglilipat ng datos sa pagitan ng mga node. Nagsimulang mag-analisa si Maya, nakatuon sa FlowSync, ang module na idinagdag niya upang pamahalaan ang daloy ng datos sa InfiniBand. Nagduda siya na ang mga latency spike ay maaaring nagmula sa kung paano hinahawakan ng FlowSync ang mga priority packet. Kung ang ilang packet ay naipit sa queue ng napakatagal, maaari itong magdulot ng delay na nakakaapekto sa pangkalahatang performance. Binuksan niya ang code editor, nagsimulang mag-debug ng FlowSync. Pagkatapos ng ilang oras, natuklasan niya ang isang mahalagang detalye. Ang weighted fair queuing algorithm sa FlowSync, bagaman epektibo sa pag-iwas sa congestion, ay hindi mahusay sa paghawak ng mga burst load kung saan ang ilang node ay nakakatanggap ng hindi pangkaraniwang dami ng datos. Sabi niya sa sarili,
Kailangan ko ng paraan para hulaan at i-adjust ang load bago mangyari ang mga spike. Isang ideya ang sumulpot. Maaari siyang magsama ng isang simpleng prediction model gamit ang makasaysayang datos mula sa mga node upang hulaan kung kailan tataas ng matindi ang load at sa gayon ay i-adjust ang queue ng maaga. Nagsimulang sumulat si Maya ng isang bagong module na tinawag na Spike Guard upang idagdag sa SafeSync 3.3. Ang Spike Guard ay mag-analisa ng performance data ng real-time gamit ang isang magaan na machine learning algorithm upang hulaan ang mga panahon ng mataas na load. Kapag nakita ang mga senyales ng spike, automatiko nitong babawasan ang priority ng mga hindi importanteng packet na titiyakin na ang sistema ay tumatakbo pa rin ng maayos. Ngunit upang magawa ito, kailangan niyang tiyakin na hindi magdaragdag ng computational burden ang Spike Guard sa Aurora na tumatakbo na sa pinakamataas na limitasyon. Nagtrabaho siya ng walang tigil, ang kamay ay lumilipad sa keyboard na kulang ng susian ng kaibigan bakal. Umungol ang laptop, nag-init. Kaya mo yan, bulong niya, malapit na tayong matapos. Ang kaniyang ina, si Aling Nena, ay nagdala ng isang baso ng fresh orange juice. Tinitingnan ang kaniyang anak ng may pag-aalala. Anak, hindi ka pa natutulog. Magpahinga ka naman, sabi niya. Ngumiti si Maya at sumagot, Nay, kailangan ko lang ng ilang oras pa, pangako. Umiling si Aling Nena, ngunit sa kaniyang puso ay puno siya ng pagmamalaki. Alam niya na may ginagawang malaking bagay ang kaniyang anak kahit hindi niya lubos na naiintindihan. Sa Amerika, naghihintay ang engineer team ng Aurora ng may tensyon. Si Sarah, na ngayon ay isang malaking fan na ni Maya, ay nagsabi sa team, Taya ko, malulutas niya ito. Hindi pa niya tayo binigo. Tumango si Dr. Carter, ngunit alam niya na nauubos na ang oras. Kung hindi maaayos ang mga latency spike, kailangan nilang bawasan ang system load na magpapabagal sa mahahalagang proyekto ng pananaliksik. Nagpadala siya ng maikling email kay Maya, Miss Santos, naniniwala kami sa iyo. Ipaalam mo sa amin kung kailangan mo pa ng datos. Natapos ni Maya ang Spike Guard pagkatapos ng 8 oras ng tuloy-tuloy na pagtatrabaho, isinama niya ito sa SafeSync 3. 3. Na lumikha ng bagong bersyon, SafeSync 3.4. Nagpatakbo siya ng simulation sa kaibigan bakal sa kabila ng halos paghinto ng laptop dahil sa overload. Ang resulta ng simulation ay nagpakita na nabawasan ng malaki ng Spike Guard ang mga latency spike na pinananatiling matatag ang sistema kahit na sa ilalim ng mataas na load. Ipinadala niya ang source code kay Dr. Carter kasama ang isang detalyadong dokumento na nagpapaliwanag kung paano gumagana ang Spike Guard. Sa email, isinulat niya, may Spike Guard na ang SafeSync 3.4 upang harapin ang latency spikes, huhulaan at i-adjust nito ang load bago mangyari ang spike. Subukan ninyo ito at ipaalam sa akin ang resulta. Sa Pilipinas, lumampas na ang kwento ni Maya sa mga hangganan. Ang ilang pandaigdigang pahayagan ay nagsimulang magbalita na may mga headline tulad ng 16-year-old Filipino girl saves US supercomputer. Isang article sa isang sikat na tech site ang tumawag sa kaniya na Young Fire of Global Tech. Ngunit wala pa ring alam si Maya tungkol sa kaniyang kasikatan. Nakatuon lang siya sa Aurora sa mga linya ng code na pinaniniwalaan niyang magliligtas sa supercomputer. Ipinatupad ng engineer team sa Amerika ang SafeSync 3.4 sa buong sistema ng Aurora. Ang hangin sa control room ay tahimik. Lahat ay nagpigil ng hininga, sinusubaybayan ang mga indicator sa screen. Pagkatapos ng ilang minuto, nawala ang mga latency spike. Ang performance ng Aurora ay matatag, walang senyales ng data corruption, thermal throttling o memory leak. Tumayo si Dr. Carter, pumalakpak at sumabog ang conference room sa hiyawan. Sumigaw si Sarah, nagawa niya. Genius si Maya. Agad nilang tinawagan si Maya at nang lumabas ang mukha niya sa screen, sabay-sabay na sumigaw ang buong engineer team. Salamat, Miss Maya. Ngumiti si Maya, nagniningning ang mga luha. Pakiramdam niya ay katatapos lang niyang tumakbo ng isang walang katapusang marathon. Sabi ni Dr. Carter, ang kaniyang boses ay nanginginig, Miss Santos, iniligtas mo ang Aurora. Bahagi ka ng kasaysayan. Sumagot si Maya,
Sa kabila ng pagkapagod, gusto ko lang tumulong, salamat po sa inyong tiwala. Ngunit nang akalain niyang tapos na ang lahat, nagdagdag si Dr. Carter, Miss Santos, gusto ka naming imbitahan sa Amerika upang makilala ang team at makita ng personal ang Aurora na gumagana. Ano sa tingin mo? Natigilan si Maya, hindi makapaniwala sa narinig. Handa ba siyang lumabas sa maliit na barangay upang harapin ang mundo? Nakaupo si Maya sa maliit na silid. Ang mahinang liwanag mula sa lampara sa mesa ay tumama sa kaniyang mukha, tulala pa rin sa imbitasyon ni Dr. John Carter. Ang pagpunta sa Amerika upang makilala ang engineer team at makita ng personal ang Aurora, ang supercomputer na iniligtas niya mula sa libu-libong milya ang layo, ay parang isang panaginip. Ang 16 taong gulang na dalaga na hindi pa nakalalabas ng kaniyang barangay sa palayan, na hindi pa nakasakay sa eroplano, ay inimbitahan ngayon sa nangungunang technology center sa mundo. Tiningnan niya ang kaibigan bakal, ang lumang laptop na kasama niya sa lahat ng hamon, at bumulong, nagawa natin, tama ba? Ngunit ang desisyon ay hindi madali. Alam ni Maya na babaguhin ng biyaheng ito ang kaniyang buhay. Tinawag niya ang kaniyang ina, si Aling Nena, sa silid at ikinuwento ang imbitasyon. Si Aling Nena, na may mukha na puno ng pagod ngunit ang mga mata ay puno ng pagmamahal, ay nakinig ng tahimik. Nang matapos si Maya magkuwento, hinawakan niya ang kamay ng kaniyang anak. Ang boses ay nanginginig, "Anak, hindi ko naiintindihan ang ginagawa mo, ngunit alam kong gumawa ka ng malaking bagay. Kung gusto mong pumunta, susuportahan kita. Ngunit kailangan mong mangako, saan ka man pumunta, ikaw pa rin ang Maya ng iyong nanay." Niyakap ni Maya ang kaniyang ina, umagos ang mga luha. Alam niya na hindi lang ito pagkakataon para sa kaniyang sarili, kundi paraan din upang magdala ng karangalan sa kaniyang pamilya at bayan. Sa sumunod na ilang araw, naghanda si Maya para sa biyahe. Nagpadala ang Aurora team ng plane ticket at tinulungan siyang gumawa ng passport, isang proseso na hindi niya naisip. Sa barangay, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa biyahe ni Maya. Ang mga kapitbahay, kaibigan, at maging ang mga estranghero ay dumating upang batiin siya. Si Mang Dindo, ang unang sumulat ng article tungkol sa kaniya, ay dumating sa bahay at nagsabi, "Maya, ikaw ang karangalan ng buong bansa. Ipakita mo sa mundo kung gaano katapang tayong mga Pilipino." Ngumiti si Maya, ngunit sa kaniyang puso ay nag-aalala pa rin siya. Sapat ba ang kaniyang kumpiyansa upang tumayo sa harap ng mga nangungunang engineer, mga taong nakipag-usap lang niya sa pamamagitan ng screen? Dumating ang araw ng pag-alis. Nagsuot si Maya ng isang simpleng magandang damit, ang regalo na inihanda ng kaniyang ina, at sumakay sa eroplano na may pusong sabay na kinakabahan at excited. Ang mahabang 22 oras na biyahe ay nagdala sa kaniya mula sa Pilipinas patungo sa Amerika, kung saan lumapag siya sa International Airport sa Chicago. Nang lumabas siya, nakita niya si Dr. Carter at si Sarah, ang batang engineer na naghihintay na may hawak na karatula. "Welcome Maya, hero ng Aurora." Tumawa siya, nakaramdam ng pagkapahiya, ngunit mainit ang pakiramdam. Niyakap siya ni Sarah at nagsabi, "Alam mo ba kung gaano namin hinintay ang araw na ito?" Dinala nila si Maya sa National Supercomputing Center, isang modernong gusali na may nagniningning na mga hallway at ang hangin ay puno ng technology energy. Nang pumasok siya sa control room, halos napigil ni Maya ang kaniyang hininga. Ang Aurora, ang supercomputer na nagkakahalaga ng 5 bilyon, ay nasa harap niya. Ang malalaking server rack ay itim, kumikislap ang mga LED, at ang ingay ng mga cooling fan ay lumikha ng isang technology symphony. Dinala siya ni Dr. Carter sa pangunahing screen kung saan tumatakbo ng maayos ang mga performance chart ng Aurora salamat sa SafeSync 3.4. Sabi niya, "Miss Santos, lahat ng nakikita mo rito ay dahil sa iyo. Kung wala ka, hindi na gumagana ang Aurora." Inimbitahan si Maya na magsalita sa harap ng engineer team. Tumayo siya sa harap ng dose-dosenang tao, ang mga nangungunang utak sa mundo na may mabilis na tibok ng puso. Nagsalita siya sa simple, ngunit taos-pusong Ingles. "Isa lang po akong bata mula sa Pilipinas. Walang espesyal, bukod sa kuryosidad at paniniwala na lahat ng problema ay may solusyon.
Salamat sa inyo sa pagtitiwala sa akin at umaasa ako na ang kuwentong ito ay magbibigay inspirasyon sa ibang kabataan na kaya rin nilang gumawa ng malalaking bagay. Pumalakpak ang buong silid at pinunasan ni Sarah ang kaniyang luha bumulong kay Dr. Carter. Hindi lang iniligtas ng batang ito ang Aurora, binigyan din niya tayong lahat ng inspirasyon. Sa mga araw niya sa Amerika, inimbitahan si Maya na dumalo sa mga technology workshop kung saan ibinahagi niya ang kaniyang paglalakbay. Nakilala niya ang mga siyentipiko, programmer, at maging ang mga estudyante mula sa mga prestihiyosong universidad tulad ng MIT at Stanford. Isang professor sa MIT ang nagsabi sa kaniya, "Miss Santos, mayroon kang magandang kinabukasan. Mag-aral ka rito, tatanggapin ka namin." Ngumiti si Maya, ngunit sa kaniyang puso ay naaalala pa rin niya ang maliit na barangay kung saan naghihintay ang kaniyang ina, si Aling Nena. Nang bumalik siya sa Pilipinas, sinalubong si Maya bilang isang bayani. Ang mga TV channel, pahayagan at social media ay puno ng kuwento tungkol sa kaniya. Isang technology scholarship fund ang itinatag sa kaniyang pangalan upang suportahan ang mga kabataan na may hilig sa programming ngunit kulang sa resource. Nagpatuloy si Maya sa pag-aaral, ngunit ngayon hindi lang siya nagtatrabaho sa Kaibigan Bakal. Nakatanggap siya ng bagong laptop mula sa Aurora team kasama ang isang message ng pasasalamat. "Huwag kang hihinto, Maya. Patuloy mong lupigin ang mundo." Ngunit pinanatili pa rin niya ang Kaibigan Bakal sa tabi niya bilang isang relic ng kaniyang mahiwagang paglalakbay. Pinatunayan ng 16 taong gulang na dalaga na ang talento ay hindi nangangailangan ng kasikatan, hindi nangangailangan ng degree, kailangan lang ng matatag na puso at kuryosong utak. Mula sa isang maliit na barangay sa Pilipinas, iniligtas ni Maya ang isang supercomputer na nagbigay ng pag-asa sa milyon-milyong tao na umaasa sa pananaliksik ng Aurora. Naging simbolo siya ng perseverance, ng paniniwala na sinuman, saan man, ay maaaring magbago ng mundo. Maraming salamat sa inyo sa pagsunod sa kuwentong ito. Isang paglalakbay na puno ng inspirasyon tungkol kay Maya at sa Aurora Supercomputer. Kung nagustuhan ninyo ang kuwentong ito, pakiclick ang subscribe button, i-on ang notification bell upang hindi mapalampas ang susunod na mga video. Ikalat natin ang mga kwento tungkol sa mga batang may talento, tungkol sa mga nangangarap ng malaki at gumagawa ng himala. Salamat at hanggang sa muli.